Good day sa inyo mga katiktik. Meron tayo ditong Samsung Galaxy A25 5G. Ito naman ang ating iba-bypass ngayon. Naka Google account siya mga katiktik. Ayan o. So ito mga katiktik is kailangan natin i-test point. Power off lang natin yung ating CP at kailangan natin backlasin ang likod nito para ma-test point natin. So fast forward lang tayo sa pagbaklas mga katiktik para di maubos ang oras nyo. So tanggalin nyo lahat ng tornilyo dyan. At syempre itong back na na cover frame. So ito naman yung niya mga katiktik, yung test point. Ituturo ko sa inyo kung saan banda ang kanyang test point. So yung iba mga katiktik, kung masi-search nyo, may short to the ground. So dalawa ang ating ititesting natin dito mga katiktik kung saan siya gagana. Tanggalin natin yung battery. Yan. So unang-una mga katiktik, ito mga katiktik, yung isang point na yan i-short natin dito sa ground. So kapag hindi naman siya mag-function, yan, kung sakaling hindi siya ma-detect mga katiktik, subukan naman natin itong dalawang bilog, yun ang isi-short natin gamit ang tweezer. So i-open lang natin ang ating tool at nang masubukan natin kung alin ba doon ang test point na gagana mga katiktik. So open ko lang yung software para mai-bypass natin ang Google account ng A25 5G Samsung mga katiktik, Samsung Galaxy. So unahin natin short to the ground mga katiktik. Yan, short to the ground. So ang gamit pala natin dito is Chimera tool. Yan. Connect natin. Yan, short natin sa ground and then saksak natin sa USB data cable. At kapag na-detect mga katiktik, pwede mo ilagay yung battery, or minsan kasi kailangan mo ilagay yung battery para ma-detect. So dito mga katiktik, hindi po siya na-detect. Ayan o, nailagay na yung battery pero hindi po siya na-detect. Ayan. So hindi po siya na-detect mga katiktik. So i-try lang natin ulit. Ayan, wala po siyang function doon sa ating tool. So backlash natin, kung i-disconnect ulit natin yung battery. Ayan. So titesting natin ulit mga katiktik yung dalawang point naman yung gagamitin natin mga katiktik. Hindi na short to the ground yung dalawang point naman, at lagay natin yung battery mga katiktik. Yan, kailangan natin mailagay. So wala pa rin mga katiktik, kailangan disconnect ulit natin yung USB data cable, and then yan, nag-detect na po siya mga katiktik, kaya ibalik mo agad yung battery, i-connect mo agad yung battery terminal mga katiktik. Yan, so naglo-loading na po sa ating tool. So ang test point ng gumagana doon mga katiktik is yung dalawang bilog, hindi po siya short to the ground. Yung pangalawang test point yung gumagana, yung dalawang bilog, yan yung gagamitan mo ng tweezer. So nakita mo mga katiktik, lumabas na yung Mustang na gold. Punta lang tayo dito sa FRP screen lock and then click mo yung FRP remove mga katiktik. So yun, antay tayo. Ayan, FRP remove successfully mga katiktik, finish na po mga katiktik. Kaya antayin na lang natin. Yan, ito finish na po. Antayin na lang natin dito mga katiktik na magbukas ang ating phone. So in some cases hindi po siya mag-automatic bukas mga katiktik, kaya dito sa case ko hindi po siya nag-auto restart. Kaya ang kailangan natin is hugutin yung micro USB data cable and then ibalik natin. So kung wala pa rin mga katiktik, kapag hindi pa rin lumabas sa inyo mga katiktik, kailangan mo i-disconnect yung battery and then connect again. So ganun lang yun mga katiktik. So sa atin, dinisconnect lang natin yung micro USB yung galing sa PC natin or laptop, at nagkusa na po siyang open. Ayan, antayin mo na lang yan, and set up mo na lang ito hanggang makarating ka sa home screen mga katiktik.